honestly, this should be a series. Diba? This should be a series. Bigyan na bigyan. Ano na nangyari sa kanya? Ano nangyari kay Pablo? And also, ang pinaka gusto ko about all of us watching this together is hearing the live reactions ng mga katabi natin. Grabe, sobrang nakakatuwa na nung nadadapa si Pablo. Naku, nasasaktan din tayo. Narinig ko yung mga, gumaganon. And meron ako narinig sa banda rito, favorite ko. Artista ka na! Wow! Congratulations, Pablo! Palakpakan natin muli si Pablo! And also, we'd love to know your feelings, your thoughts about the film, so please feel free to share them online and use our hashtag Pablo, hashtag Una Short Film, and hashtag Una Premiere Night. Make sure lang po na hindi po tayo mag-share ng spoilers, okay? At syempre, gusto natin. And also, grabe yung emotional journey na pinagdaanan natin dito, talagang watching this all together. And really, this was a fruit of the hard work and dedication from everyone involved. Kaya naman po, we would like to thank our friends who helped make this very And sigurado akong ang dami nyo nang gustong tanungin kay Pablo. Tama ba? Gusto kong, I'm sure excited na kayo makipagkwentuhan sa kanya. Meron tayong mga thoughts na bumabagabag sa atin. Kaya, let's put those thoughts to rest. I-prepare na natin ang mga questions natin because we're about to start the discussion kasama ang ating pinuno na si Pablo. Balakpakan po natin siya. Ayan Wala na. namang hagdan dun eh. Grabe, Pablo! We're so proud of you! Oo, upo ka dyan. Tapos ako iikot-ikot lamang. Yan, because ikaw talaga ay ang ating man of the hour. Grabe. And so, I think we can get things started. First question. Diba? Ayan, to check natin ang ating mic. Yes. Yun nga po, nabanggit ko po kanina, college days pa lang, mahilig na po akong act talaga. Tapos nung sumasali ako sa mga club, theater club, ganyan, nung high school. Tapos mga extracurricular. Ang patagdag grades, anyway. Tapos po, nung nag-venture na po ako sa SB19, na kahiligan ko naman po yung na-amaze po kasi ako sa mga movies and films. Yes. Kapag nakikita yung visuals, tapos may scoring na maganda, may Yes. sound design, everything, parang merong part of me na natatouch talaga na sabi ko, one time, gusto ko rin makagawa ng film na kung bakit posible ako rin yung makapag-score or kami rin ng kapatid ko yung tumabaho ng mga sound design and everything. Tapos po na dito, nabanggit din ng mga kating ko, sina Sayan, sina Justin, why not create a short film? Ito po kasing short film, parang prequel siya ng buong storya ng 2 album ko. So, parang kapag nakita niyo yung sa Lalo na nakakulong siya, kasi nagalit siya sa mundo. So, parang yung prequel, ayun po yung dahilan kung bakit siya nandun sa part na yun. Ay! So, So marami pa tayong aabangan, no? hindi ko po Hindi natin, titignan natin. Sigurado, kailangan tuloy-tuloy yung kwento dyan. Diba? Alam niyo rin yung mga sinasabi, minsan yung pag na-interview ng mga tao paglabas ng sinehan. Grabe, ibang-ibang Pablo yung mapapanood nyo dito. Sakto, no? Ibang-ibang Pablo. Or baka naman ito talaga yung inner Pablo, yung meron kang gano'n, di ba? Meron kang ganyan, naku, tapos nasugat ka pa, naku. Ayan. And also, before natin tumuloy sa ating mga questions, aalis na kasi sina Stella at Justin. Oo, pupunta sila sa SB90s, di ba? Ayan. Kaya, can we say goodbye to them lang kasi may pupuntahan pa silang engagement. Ayan na. Yan, and si Justin. Yes po, yan. Si Sayan. Ayan. Andyan sila. Congratulations sa inyong grabe first screenplay and break a leg sa inyong performance mamaya. Palakpakan natin si Justin and Stel. At salamat na talagang kahit na meron silang performance, talagang hindi nila palalampasin itong premiere night ng Una. Kaya Bye, Jan! Bye, Stel! Thank you very much. Teka ba sasama doon? Hindi naman.
Okay. Nagtaka rin ako na, teka. Ayan. And then sa una short film. So, first of all, so you write for SPNP, you write for yourself. And then I'm sure you write personally on the side as well. So how do you deal with creative burnout? Because it's very normal for someone who's very creative, who has a lot of thoughts in their head. Wow, creative burnout. Hindi ko po alam. Nag-exist ba yun sa'yo? Siguro po nakakatulong yung sobrang dami kong ginagawa. Like, yung pagmumotor, mahilig ako watch ng movies, mahilig ako gumawa ng gantong bagay. So marami akong pinagkukunan ng inspirasyon. Even nga po yung writer's block or yung creative. Nasulatan ko rin siya, wala na akong maisip ko, writer's block, ito susulat ko. So parang anything po na nararamdaman ko, ginagamit ko siya para makasulat at makagawa ng craft. Regardless kung own experience man siya or experience of others, because I know lahat naman tayo may istorya na possible na maka-heal or maka-relate yung ibang tao. And if hindi man niya masabi yung storya niya, di ako na lang ba? Ako na lang gagamit, di ba? Great question and great answer. Basically, you just find inspiration from everywhere at hayaan mo na yung makulit mong utak na kahit sa simpleng burnout or bored feeling, magagawa mo pa rin ng... Tsaka ang problema ko rin po pala, pag wala ko naisip, hindi po ako tumitigil. Until na may isip ako. So, hindi ko po alam kung healthy yun. Pero, mas nakakaisip po ako pag pinipiga ko yung sarili ko. Kahit na wala na lumalabas. Nakakatulog ka naman. Nakakatulog naman. Mamaya after this. Yes, do you have an additional question for that, Hannah? Yes po, may follow-up. Yes po, Pero yes po. napag-isip ako dun sa pinipig ko yung sarili. So, yun. Anyway po, follow-up ko lang po is, Alan is about going through a dark phase in your life. So, as a creative, how do you separate your negative thoughts into channeling it into something positive and creating into art instead? Ang hirap naman yan. Hindi, pero ako kasi hindi ko masasabi na optimistic akong tao. Siguro nasa gitna ako. I always look at the negative side first before delving into something. Kasi mas naiisip ko kung paano ako kakawala kapag inisip ko yung mga negative side rather than the positive side. Parang masyado ako na madalas din po hindi ako tumatambay kasi yung 18 sobrang love for 18. Kaya minsan pag nakakita ko ng mga criticism sa social media, tutuwa ako. Kasi puno-puno na kami ng pagmamahal. So yun talaga yung hinahanap ko. Ito yung basher ni Estelle, titignan ko nga po. Yung basher ni Kasi sometimes, di ba, malay ko naman po, meron talaga silang mga criticisms na pwede talaga namin gawin or i-apply sa daily lives namin. Pero if it's like pure bashing without any evidence or any basis, wag na lang. Pero yun po, ano po yung tama? Paano niyo po sineseparate yung negative thoughts for yourself para tuloy lang sa trabaho? Ayun po, mas inisip ko yung negative. Para positive na lang yung lalabas sa akin. Ganun. Oo. I guess tama po doon. Yung answer mo is, I guess, hindi mo siya sinesensor. Tinatanggap mo, di ba? Tapos eventually, nagiging kanta. Para talagang, di ba? Yung puso mo, ramdam mo yung nag-piss, di ba? Di ba? Klaro-klaro naman. Yes, any additional question? Okay, I think yung congratulations. Thank you, Hannah! Beautiful question. Salamat na challenge ang ating pinuno na paisip. Pero actually, na-share na rin naman niya kanina na everything nagiging kanta. Yes,